sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo Panginoon, kawan mo Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming may pahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat, upang kami makatanggap sa mga kaloob ng nakikita bilang sangla na mangbigay niyang lingid sa aming mata. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di tinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Pinamamahagi naman ito iyon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Sipre. Kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika.
Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kaya't anong gawin pa'y ito'y hindi magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din namin kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa dalawa kong kapatid Dakpari from the Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Kasama po ang kanilang mga parishioners, mga kaibigan. At ganoon din po sa ating po mga pilgrims from the different dioceses and parishes po. Welcome po. Ang isa sa napakahalaga sa isang tao para mabuhay na may katapatan
ay ang espiritu ng pananampalataya. Dahil sa espiritu ng pananampalataya, nagiging matatag at matibay at panlaban po natin sa hamon ng buhay. Kaya nga po ang espiritu ng ating Panginoon ay nagbibigay ng pagpapahalaga hindi lamang sa ating pagkatao, lalong higit sa buhay na kung saan tinatamasa po natin. Kaya nga po sa buhay ng ating pananampalataya, lagi po nating isinasalang-alang at lagi natin ito isinasabuhay, hindi lamang sa pamamagitan ng ating panalangin, hindi lamang sa pamamagitan ng buka ng ating bibig, hindi lamang sa ating puso, kundi lalong higit sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na kung saan na si Nicodemo bilang isang tagapagturo ng Israel na nakasama ng ating Panginoong Hesus bilang isang kinikilala sa lipunan. Maraming katanungan sa Nicodemo tungkol sa ating Panginoong Hesus at kung paano nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa pananampalataya po natin, katulad po ng sinabi ko sa karanasan ni Nicodemo na laging nagtatanong sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus, Guro ka pa man ng Israel, bakit hindi mo nauunawaan? Sa buhay po natin siguro po, meron po kayo ganito na encountered po. Pag mataas ang pinag-aralan mo, pag kinikilala ka sa lipunan, mayaman ka, very powerful ka, parang ang hirap mong bumaba. Parang ang hirap mong magpakababa. Lalo na kung ikay very attached sa iyong posisyon. Kaya kung ikay very attached sa iyong posisyon, nahihirapan ka magbago. Dahil ang iniisip mo ay marahil dahil sa ikay may pinag-aralan at makapangyarihan. Ganon po minsan ang tao. Kaya pag ang isang tao gusto mong magbago, kinakailangan marunong kang makinig. Marunong ka sa sinasabi. At marunong ka sa mga bagay na alam mong hindi mo nakikita sa iyong pagkatao. Katulad ni Nicodemo, marami siyang katanungan. Hindi sa sinasabing lack of knowledge siya. Kaya lang, ayaw niyang tanggapin ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayaw niyang tanggapin ang muling pagkabuhay. Ayaw niyang tanggapin ang pagbabagong buhay. Kaya kung ang isang tao ay punong-puno ng pride sa kanyang pagkatao, kung sa bagay pinaghirapan niya yon, lahat ginawa para makamit niya ang tagumpay niya sa buhay. So, ibig sabihin, ang kapayapaan, ang pagbabago ng ating buhay at ang kasiyahan at kaligayahan ay hindi nakikita sa taas ng posisyon mo. Kung si Nicodemo bilang isang guro, mataas ng posisyon niya. Bakit siya nagtanong sa ating Panginoong Yesus? Naguguluhan siya. Pag siya'y naguguluhan, ibig sabihin, hindi siya masaya. Ganon din po ang tao. Pag punong-puno ka ng pagiging greedy, pag punong-puno ka ng yabang, hindi sukatan ang tagumpay mo kung hindi namang maligaya ang kalooban mo, kung hindi mang mapayapa ang iyong puso. Narinig po natin sa unang pagbasa, ipinakita at ipinalaala sa bawat isa sa atin na ang pagiging bukas palad, na ang pagiging mapagbigay ay isang pagpapahalaga na kung saan ito ang magiging gamot
sa pagiging makasarili, sa pagiging mayabang. Nagtutulungan ang mga tao para ipagpatuloy ang sinimula ng ating Panginoong Hesus ng mga apostol. Ibinibigay ang pangangailangan. Kaya nga po kung titingnan po natin ang mga Hudyo noong unang panahon, marahil meron silang pagka-greedy, pagiging pakasarili. Pero nung muling nabuhay ang ating Panginoon, na sinugo ang mga apostol, naging nagsabi natin, naging bukas palad sila sa pangangailangan. Kaya sa misyon ng ating buhay, kung maging bukas palad tayo sa ating puso, kahit mahirap, magiging maligaya at masaya. Sapagkat bilang isang Kristiyano, ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Narinig po natin sa last part ng Ebanghelyo na kung saan itinaas ni Moises ang ahas at ang lahat na tumitingin ay nagkakaroon ng buhay. Sapagkat nung unang panahon ni Moises, maraming nakakagat na ahas at yung mga nakakagat na ahas ay namamatay. Pero dahil sa panalangin ni Moises, pinagawa ng ating Panginoon Diyos Ama ang ahas, na habang inakataas yung ahas, ang lahat ng makakakita ay gagaling at magkakaroon ng buhay. Ganun po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Itinaas ang anak ng tao para lahat ng nananalig at nananampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Espiritu ng ating Panginoon ay isang Espiritu na nagbibigay ng pagpapahalaga sa bawat isa po sa atin. Ibig sabihin, ibinigay sa atin ng ating Panginoon ang kanyang Espiritu para maproteksyonan ang bawat isa sa atin sa anumang uri na masamang elemento na mayroong sa mundo. Kaya ang Espiritu ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang Espiritu ng muling pagkabuhay, ay Espiritu ng pagmamahal ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po sa pagtaas ng anak ng tao, katuparan ng ating Panginoon na ang bawat nananalig sa Kanya ay isang pagpapahalaga na kailanman ay hindi niya kayang pabayaan ang bawat isa sa atin. Alam ko po na ang bawat isa po sa atin may mga pinagdadaanan sa buhay. May mga hamon, may mga pagsubok, may mga problema. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, kahit sabihin po natin may mga sugat sa Kanya, at ang sugat na ito ay isang sugat na nagpapalaala sa bawat isa po sa atin na tayo sana ay patuloy na manalig sa Kanya. Kaya sa buhay po natin, sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod, sa patuloy ng ating pagmamahal, sa patuloy ng ating pagtugon, ito ang pamamaraan na inilalapit ng ating Panginoon ang Kanyang sarili. At ang Kanyang paglapit ay ang kabutihan na ipinamamalas ng bawat isa sa atin. Wala sa puwang ng ating mga puso na magkaroon tayo ng kanya-kanya. Walang puwang sa ating puso ang pagiging makasarili. Walang puwang sa mga Katoliko ang pagiging isang taong pansariling interes lang ang gusto. Kaya nga sa buhay po natin, katulad ni Nicodemo, bagamat nahihirapan siyang maunawaan, pero tinanggap siya ng ating Panginoon na ang pagtanggap ay lalo pang hanapin kung ano ang buhay na meron po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Lahat po tayo ay nagagalak sa ganitong klase ng ating pananampalataya. Galing tayo sa iba't ibang lugar, galing tayo sa iba't ibang lupalop ng ating lipunan. Pero kahit saan tayo galing, patuloy nating hinahanap ang kabutihan ng Diyos. Kaya yung kabutihan ng Diyos na ipinagkakatiwala sa atin, huwag po sana natin itong pabayaan. Sana lagi po natin itong palaguin. Kaya nung itinaas ang anak ng tao, habang tayo'y nakaluhod, habang tayo'y nagdarasal sa harapan niya, ipinapalaala sa bawat isa po sa atin na tayo ay mahalaga sa Kanya.
Tulad po ng sinabi ko po, maraming hamon ng buhay. Pero itong hamon ng buhay, merong madalas na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay mayroon po nito. Lahat po tayo pinagkalooban po nito. Kaya walang puwang sa ating sa ating puso't isipan na tayo ay pabayaan ng ating Panginoon. Tayo lang po ang lumalayo dahil nahihirapan nating tukuyin kung ano ang ibig sabihin na nangyayari sa atin. Inuulit ko po, tayo po bilang isang Katoliko, bilang tinawag ng ating Panginoon, katulad sa unang pagbasa, ang espiritu ng pagbibigayan, ang espiritu ng pagtutulungan, ang espiritu ng pagmamahalan, ang espiritu ng pagkakaisa ay misyon na patuloy nating ginagawa hanggang sa ngayon. Kaya manatili po sana ito sa ating isip at puso nang sa ganon, kung may dumating man pong mga kalaban ng kabutihan, meron po tayong isi-shield sa kanila. Kaya pagtiwalaan po natin ang ating sarili sa kakayahan ay pinagkakaloob sa atin. Huwag pong sinasabi natin maging mataas. Ano man ang meron tayo sa ating buhay, yaman man lang, yaman yan, kapangyarihan man yan, position yan, that is not ours, kundi pahiram lang po yan sa atin. Kaya kung pahiram yan sa atin, huwag nating abusuhin. Gamitin ng tama, gamitin para sa kabutihan, gamitin para sa paglilingkod, gamitin para sa misyon. Dahil lahat tayo ay pinagkalooban ng Panginoon dahil sa awa at grasya niya sa bawat isa sa atin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamuntupan at bubos sa aming lahat.
sa pagkahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghahari mo'y maging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, malupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilid na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw lamang aming may kapal, nag-aalay ng buong pagmamahal. Nang tinapay at sarong, pag-asa ng bigong, handog sa bayang napapagal. Bumabalik, O aming Panginoon, alaala ng Kalbaryo Manon. Ang iyong pag-alay, katawang nabayubay, sa paanan mo kami magtitipon. Maging isang bayan sa piling mo, sa tula mong lan magsasalo, minimiti aming natakbuhan. Sa biyaya ng banal mong katawan, umaasa, O aming may likha, na ang tinapay at saro'y magbunga. Magsindot, pag-unawa, pagbibigay ang kusang, na ang buong baya'y magkaisa. Isang bayan sa piling mo, sa tula mong lan magsasalo, minimithi aming natakbuhan. Sa biyaya ng banal mong katawan. Ang isa sa gwapong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Mag-iisang bayan sa piling mo, sa tula mong lan magsasalo, minimithi aming natakbuhan.
banal mong katawan. Sa biyaya ng banal mong katawan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin natin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambasang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaaniyahan ng lahat na nagdanais maging kasapi ng Kompradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na mangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo.
O Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.